Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa libong ito. Ang mensahe ng banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasunod. Ngayon ay babasahin nyo ang mga mensaheng ito mula doon sa mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Cristo. At ayon po dito sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talata 13 hanggang 15 ito ang mensahe. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa ang ini. Ngunit kung kayo'y magkakagatan ng magkasakma ng parang hayop, kayo'y mauubos. Patuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 3. Palalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Hindi na mga ito, at mag-ingatan sa paggawa ng mabuti. Pagbuwala mo silang magsalita ng masama kanino man, kailangan silang makunawain, mahinaon at malibigin sa kapayapaan. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10, ito po ang mensahe. Huwag kayong mayo sa tukbuhan ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapamatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pag-itunayan ninyo pag-ibig kasama naman ninyo ang masama. Pakaibigin na mabuti, mag-ibigin kayo na parang tunay na magkakapatid. Patuloy po natin sa mulong ito, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 7, ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magkaspang pagbuwali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinagagalak ng gawang masama, ngunit ikinagagalak ng totohanan. Ang pag-ibig ay pagpagpata. Kapag tiwala puno na tatag, tiyatyaga hanggang wakas. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, Kabanatang talatang 50, 8 hanggang 50, ito po mensahe. Kapag isinakdal ka sa hukuman, mga pag-iis ka sa pagnagsakdal, habang may panumpa, makakalad ka rin kanya sa hukuman, ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo na pagbabayaran ng kahuli-huliyang sentimo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talata 13, ito po ang mensahe. Umayo kayo at tumbahin ninyo ang kalugan nito, habang ibig ko titihain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan ng banal. Ito po ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos o mensahe niya sa libong ito. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na gabayan ng Diyos sa pagbabanatili ng kaayusan at pagkakasundo-sundo. Nais mong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo kung paano tayo magpapairal ng pagkakasundo-sundo at kaayusan. Yan. Para umiral yung kaayusan at pagkakasundo-sundo natin sa pamumuhay na ito, kaya tayo ay nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng isang mabuting kalooban gaya ng ating banal na Panginoon. Na kalooban o mayroon tayong pusong mayroong pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Dapat tayo ay matanggal na yung ating makalaman na pagnanasa o yung ating makasanlibutan na pamumuhay na tayo ay sa kapangyarihan, mahilig tayo sa materyal na bagay, pera, mga bagay na ganyan. So tayo dapat ay mawala na yung mga sinibutan na pamumuhay na yan. Bakit ay makapamuhay tayo ng makatuwal. O tayo ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Sa gayon, maiiwasan natin yung paggawa ng hindi mabuti. So yung nakatetempt sa atin ay maiiwasan natin kung ang ating behavior na sa ating mga Panginoon Diyos. Tayo ay babago ang ating pag-uugali. Pag-ugali na tayo ay hindi gagawa ng masama. Ngayon, para hindi tayo makagawa ng masama, pangunahin yan, tatanggalin natin yung makapitanan.
para tayo ay hindi makagabag sa batas o tayo ay may kaya sa masama at tayo ay makapagpaiwan ng pagmamahalan may pag-ibig sa ating puso. Ngayon, kung tayo ay magpapaiwan ng pag-ibig sa ating puso, sumasin ang aral na ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili at huwag mo kang gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin ng sarili kung mayroon kang pagmamahal sa iyong puso. At maiwasan natin na tayo ay maglabanan, maiwasan tayo ay mag-away. Sa gayon ay maiwasan natin na tayo ay magkaubusan at magkamatayan kung tayo ay maglalabanan at magpapatayan, mag-aaway, kung tayo ay hindi may lalabag, kung tayo ay gagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao. Partikular na yan, na ang paggawa ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao na atin silang awayin, atin silang gawa ng masama. Diba? So, yung pagpato, yung hindi mabuti niyan na kaya ka papatay ng tao dahil sa ibang mga masamang interes mo o dahil sa hindi magandang pag-iisip mo sa kapwa-tao, pinapatay mo sila. So, maiwasan mo ang na yan kung ikaw ay mayroong pagmamalasakit at pagmamahal sa iyong kapwa-tao. So, mayroong kang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Kung may pagmamalasakit, pagmamahal ka, hindi mo papatay yung kapwa mo, hindi mo gagawa ng masama. Sa gayon, tayo ay umiiran yung kapayapaan. At sinasabi natin ng mga Panginoon Diyos, sumunod tayo doon sa kapamahalaan. Pag matuloy ng mga kapamahalaan na ginawa ng ating banalapan. Masusunod natin yan, maiwasan natin yung palas. So ngayon ay legally, yan yung may force, no, na ginawa ng Diyos. So kapag naiwasan natin yung paglabag sa batas, naiwasan yung kabuluhan. Kasi kapag lumapag ka sa batas, siyempre enforce ka. Kung sa kapwa-tao natin, kabuluhan din. Aba, nagawa mo ng masama yung isa, pinagtangkaan mo, maaaring lumaban, away kayo, magkagulo kayo, lalo na, di ba? Gulo, kung isipan ng wow, either lumaban siya o hindi. Yung pamalaan ka, so magkakagulo, di ba? So kung di ka susunod sa batas, sabagat paglabag din sa batas yun eh. Hindi lang yung kapwa mo ang nakakalaban mo, maging yung batas. So malaking gulo yan. Kapag gumagawa ka ng masama, kalaban mo yung mga tao, kapwa-tao mo, at yung batas. So para hindi mo sila makakalaban at hindi magkaroon ng kabuluhan, ay sumunod ka at maghihanda ka sa paggawa ng mabuti sa panuntunan ng pamahalaan. Ngayon, maliban dyan ay siyempre kailangan ikwain mahinahon at maibigin sa kapwa. Yeah. So ikaw ay huwag kang magsalita ng masama sa kapwa. So iwasan mo para hindi kayo magkatalo o hindi kayo magkaroon ng masamang kitaan at pagtatalo. Kasi yung pagtatalo nauwi sa away, nauwi sa katayan. Malibang mga bagay. Kaya kailangan maging mahinahon tayo sa ating pagkapwa-tao para tayo ay hindi magkaroon ng mga lalabanan ng mga pag-aaway-away. Huwag tayong mayon doon sa takbo ng mundo dito na ito ay makalaban nga, makasalimbutan maraming kong masama. Kundi tayo ay gawin natin yung mabuti o nakalulugod sa ating banal na Panginoon. Kaya maging tunay nga yung ating pag-ibig kung ano nakalulugod sa ating banal na Panginoon, sa iyo tayo may pagmamahal sa kapwa at maging tunay ito. Pakaibigin natin yung mabuti, dapat yung sa mga kasama. Dapat suklan tayo para maiwasan natin yan. At tayo lahat ay mag-iibigan na parang tunay na magkakapatid. Sa kayo, kung nag-iibigan tayo na parang tunay na magkakapatid, nagmamahalan tayo, maiwasan natin yung away. Maiwasan natin yung pagtatalo at paggawa ng hindi mabuti natin. Ilang away, etc. na kasama. Kaya dapat tayo ay well-disciplined, tayo ay sundin yung disiplin ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay may pagmamatay sa kapwa-tao, tayo ay mahinaw, at paano ba natin nagagawa yung disiplin na tayo ay may pagmamahal. Kaya sinasabi, tayo ay matyaga, magandang loob, mabuti, matuwid. Hindi tayo makasarili, hindi tayo mayabang, hindi tayo magagalitin. Hindi natin ang masama nga, mayaman. Sinasabi, tayo ay mabuwi sa kasamaan. Hindi natin ang mabuti, at tayo dapat tayong mapagmagama. Sa ngayon ay nakapagpasensya tayo. Nakapagtitig tayo sa yan para hindi tayo magawa. Sa ngayon, sa pag-uugali natin na yan, na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay hindi nakalalabag sa pamahalaan at hindi tayo nakagagawa ng malaki na labag sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Hindi na o kasamaan o hindi mabuting bagay at lalong-lalo na paglabag mo sa kapatid.
So ngayon ay tayo ay nagkakaroon ng disiplinang tao, naging mabuti ang ating pag-uugali. Naging matuwid tayo, ika nga. Yan ang nais ng banal na Panginoon, maging matuwid tayo. Pag-uugali, yan. Hindi ko bumasa. Dahil sa, yan ang nais ng Diyos, hindi lamang tayo basta sa Kanya, kundi tayo ay matuwid. Kapag kung tayo matuwid yung pagmamahal, hindi natin yung buong kautosan ay nauuna sa pangungusap na hindi mo yung kapwa gaya na yung tayo para sa atin. Sa gayon, hindi tayo magawa sa ating tao. Hindi tayo may pagmamahal. Kaya nga tayo ay behave tayo ng mabuti, so nasusunod natin yung mga kautosan. So hindi basta tayo, ika nga, hindi na basta tayo susunod sa kautosan. Kung we have a good behavior, mabuti tayo na naayon doon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Ito yung mabuti na nais niya, nagabay niya para sa atin. Kung nagawa natin mabuti na yan, hindi natin malalaman yan. Kaya, kagaya ng makita ng laman, tayo dapat makakita na lang kung tayo ay may pagnanasa pa rin, tayo madaling mahihikayat sa iba't ibang uri ng mga kita ng laman. Kagaya ng sexual, kagaya ng material, mga ganyan. Isa pang bagay na para tayo magkaroon ng magkakasundo. Maliban dyan ay kapag halimbawa, settle ka nung, halimbawa, may ginagawa ka ng krimen, dinimanda ka doon sa gobyerno. So, makipagkasundo ka sa kanya para hindi ka dinimanda. Instead, ay lalo mo pa siyang gawa ng masama at makipaglamang ka sa gobyerno. So, mapagkariwara ka, mapapahama ka. Magkakaroon lalo ng kaguluhan. So, sa life ay makapagkasundo ka at hindi ka na napatuwaran. So, yun ang dapat gawin kapag nanawa ka. Yun bang mga nagawa ng masama kung magpatawad, kung mapapatawad ng bagay, kung kinakailangan disiplina ng pamalaan, so yan naman ay naayon pa rin sa kalooban ng Diyos kung disiplina naman. Pero kung nagiging nakapatuloy, maaari mo maliban nga naman siyempre yung mabigat na dapat talagang disiplinahin siya ng pamalaan dahil sa mahirap kung patatawarin mo lang pagkat lalo na pagpatay ng tao. So ngayon dapat ay siya ay disiplina inside jail. So have a good behavior pagdamas niya. On the other hand, mayroon pa rin mga pagkapatawad na maaaring gawin sa iba't ibang mga kasala na maaari pang mahingi ng kapatawad. So, at ang banal na Panginoon Kristo ay kahit nga halimbawa ikaw naman din nasa gobyerno kapag ini-enforce mo yung duty mo, dapat mayroong ang hindi lang yung at makasusunod nasa pamalan o wala sa pamalaan, authority naman niya dapat mayroong pangumba sa kapwa at may habag ka. Dahil kasi kapag ini-enforce mo, hindi mo pwede wala kang habag kasi maaabuso mo yung authority mo. Lalo na gumagawa ng grabing masama. Maabuso mo ito, masusunod mo yung batas din at masusunod mo rin yung authority mo, yung panutunong authority mo para pwede maabuso ka. Maaari gawa mo ng extra judicial o extra punishment mula sa sarili. So dapat susunod mo yung punishment na binibigay ng gobyerno, sundin mo yung due process kung ano ang dapat. Kasi hindi mo dapat labagin yun. Kasi kung ano yung panapatan ng impero para mag-disiplina isang tao inside jail. Yun lang naman ang disiplina na binibigay natin. Kaya lang, ang pinakamahirap dyan, paano mo dadalhin sa kulungan kung tao nagkakamali. Meron ka dito natin magkakamali. Yun yung sakripisyo na ginagawa ng ating natin po. Si Panginoon sa Kristo kasi, nagpakasakit siya sa pagpipigil ng tao. So, binigay niya yung buwan niya. Yun yung gusto niya sa mga enforcement at ang pagkakasakit niyo, ikaw ang nangyayari, pero ay habang ka, hindi ka yung risk mo, hindi ka basta mapatawag ng kapatid dahil risky ang trabaho mo. Kinakailangan, gawin mo yung lahat ng magagawa mo para madala mo ang sa komunidad. Dahil kinakailangan, meron silang po ang palamusin mo sa pagpapatawad ng Diyos at kapatid. So, hindi. Sana nagabayan naman kayo ng the Bible naman meditation sa pagbabahagi natin ng mata at kayo magkaroon ng mga sa inyong kasa. Ano ba dyan ay tayo patuloy na sana ay magabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang sa ating pagbabahagi ng mabuting buhay. Sana magabay tayo ng kanyang panginoon ng kanyang walagan at kayo nyo naman na Panginoon Diyos, bayan ng Panginoon sa Kristo at sana magabay tayo sa kanyang
kanyang pangalanan sa ating at hindi sa lahat ay unawain natin yung mabuting balita at ito yung ating isang buhay. Sapagkat ang pakinig natin ng mabuting balita, ito yung mahahapon sa ating nagpapos sa pangalanan. Kaya dapat natin isang buhay ito. At ito ang basihan ng kasama niya. Sa intervention dito, tuloy tayong makaisa at unawain natin yung yun. At ginalawang kailuan, karatan at Municipal Vatican Church patuloy yung maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy din sa pagmulo na sa mga talataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon at sa ating muling kayanan sa The Bible Evangelization ay patuloy natin mamuklog sa katuran sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo patuloy ang gabayan ng Banal Santa Maria paliwanagan at kaysa kaya sa pampaliwanan naman yung kapamalaan maliwanagan kayo at kayo ay malima at magtayo ng mabuting pamamahala, matuwid na katotohanan at atas ng Kristo sa ating tulungan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless.